Noong September 26, 2009, bumagsak ang isa sa pinakamalupit na sakunang naranasan ng Metro Manila, ang Bagyong Undoy. Sa loob lamang ng 6 na oras, bumuhos ang halos 341 millimeters ng tubig. Isang record na katumbas ng isang buong buwan ng pag-ulan. Ang Marikina River ay umapaw at isa sa pinakamatinding na apektuhan ay ang Provident Village sa Marikina. Dito, daang-daang bahay ang nilamon ng rumaragasang tubig. Libu-libong pamilya ang natrap at daang-daang buhay ang nawala. Hanggang ngayon, kinikilala ang Provident bilang ground zero ng trahedya ng Undoy. Pero para sa ilang nakaligtas, ang baha ay hindi lang nagdala ng pagkamatay. Nagtira rin ito ng mga kaluluwang ligaw na hanggang ngayon nagpaparamdam. Narito ang liham ng isang nakaligtas. Magandang araw po. Ako po si Ramon, dating residente ng Provident Village, Marikina. 16 na taon na ang lumipas, pero hindi ko pa rin makalimutan ang araw na yon. Nakaligtas ako, pero sa bawat buhos ng ulan, bumabalik lahat ang alaala. At minsan, pati ang mga hindi ko nakikita, bumabalik din. Umaga pa lang, malakas na ang ulan. Sanay na kami sa baha sa Marikina, pero kakaiba ang bugso noon. 9:00 hanggang tuhod na ang tubig. 10:00 na sa dibdib na. Bago magtanghali, nilamon na ng baha ang buong unang palapag ng bahay namin. Habang nagmamadali kami, may narinig kaming tumawag sa harap ng gate. Isang matandang babae. Nakatayo, basang-basa, habang ang paligid niya ay puno ng tubig at malakas ang agos. Pinagtaka ko noon kung papaano siyang hindi nadadala ng ragasan ng tubig. Bago ko pa man masagot sa isip ko ang sarili kong tanong, narinig ko siyang nagsalita. Ang sabi niya, "Labas na kayo dyan." Di ko napansin na bumuka ang bibig niya. Basta ang alam ko ay nakatingin lang siya sa akin. Ang tunog ng boses niya ay para lang nasa likod ng tenga ko kaya napalingon ako bigla. Pero nang muli ko siyang silipin, wala nang matanda doon. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam na parang hindi lang ulan ang dumadalaw sa amin. Nung nasa second floor na kami, kitang-kita ko mula sa bintana ang mga kapitbahay na nasa bubong, humihingi ng tulong. Ang mga bata, umiiyak. Ang mga ina, pilit na inaabot ang kanilang mga anak sa kung sinong makakasagip. Mga lalaking dati kong nakakainuman, nakikiusap ngayon ng saklolo. Pero higit sa lahat ng sigaw, may isang boses akong malinaw na naririnig. Magsama-sama tayong lahat sa ilalim ng tubig. Napatigil ako. Tumingin ako sa asawa ko, pero parang wala naman siyang naririnig. Ang mga bata takot na takot. Yakap ang kanilang mga tuhod. Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Gutom at uhaw na kami. Wala ng kuryente. Tanging kandila lang ang ilaw. Biglang may kumalabog sa bintana. Nang silipin ko, may kamay na maputla ang kumakapit sa bakal. Tinapat ko ang kandila at doon ko siya ulit nakita. Ang matandang babae. Basang-basa siya.
Nakalubog hanggang leeg sa baha, pero nakangiti. Narinig ko ang boses niya. Di pa ba kayo lalabas? Napasigaw ang asawa ko at agad kong isinara ang kortina. Naririnig pa rin namin ang boses niya mula sa labas. Umahalo sa ulan at sigaw ng mga tao. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumigil din ang boses ng matanda. At dahil wala namang kaming ibang pupuntahan ay inabot na kami ng magdamag. Hanggang inabot na ng baha pati ang second floor namin. Ang huling palapag ng bahay namin ay ang mismong bubungan na ng bahay. Wala na kaming pwedeng puntahan kung pati yun ay aabutin ng agos ng tubig. Dinala ko ang buong pamilya ko sa bubong ng aming bahay. Ilang payong lang ang panangga namin sa tubig at lamig. At doon, buong magdamag kaming nagdasal. Kinabukasan, dumating ang mga volunteers sakay ng bangka. Pero hindi kami agad na isama. Mula sa bubungan ng aming bahay, sa pagsikat ng makulimlim na langit, nakita ko ang mga inanod na katawan. Mga kapitbahay na kahapon lang ay buhay na buhay pa. Ang ilan nakasabit sa pader. Ang ilan nakalutang, nakadilat ang mga mata. Pagkalipas ng 2 araw, nailigtas din kami. Pero ang bahay namin wasak. Ang kalye puno ng putik at basura. Ang hangin, mabigat at amoy kamatayan. Akala ko tapos na ang lahat. Pero doon pala magsisimula ang totoong bangungot. Pagbalik namin para linisan ang bahay, nakaramdam agad kami ng kakaiba. Sa gabi, may naririnig kami na iyakan ng mga bata mula sa ilog, kahit wala ng tao doon. May mga kapitbahay na nagsasabing may nakikitang basang anino na naglalakad sa kalsada tapos biglang naglalaho. Minsan may maririnig kang mga tinig ng pamilya, halakhakan, tawanan, tapos biglang sigaw ng takot na tila inuulit ang mismong araw ng trahedya. Ako mismo nakakita. Habang naglilinis ako ng sala, biglang dumilim ang paligid. At sa hagdan nakita ko sila. Mga bata, basang-basa nakatayo. Nakatingin lang sa akin. Hindi sila nagsasalita. Pero dahan-dahan silang umaakyat. At kada tapak nila, may naiiwang bakas ng putik. Nang pumikit ako at muling dumilat, wala na sila. Pero naiwan ang bakas ng putik sa sahig. Hindi lang mga bata. May mga pagkakataon din na sa bintana ng kapitbahay naming wala nang nakatira. May makikitang mga pamilya, nakasilip, nakayakap, parang naghihintay ng tulong. Pero kapag nilapitan mo, bigla silang mawawala. May mga gwardya na nagbabantay noon sa Provident na nagkukwento. Tuwing umuulan may maririnig daw silang mga sigaw ng saklolo sa loob ng mga bakanting bahay. At kung minsan, may kumakatok daw sa gate. Pero kapag binuksan, wala namang tao. At syempre, hindi pa rin nawala ang presensya ng matanda. Sa tuwing umuulan ng malakas, bumabalik ang kanyang tinig. Minsan, nananaginip ako na nasa baha pa rin kami at may humihila sa mga paa ng anak ko. Minsan, nagigising ang mga bata na parang may malamig na kamay na nakadampi sa kanila. Ang asawa ko nagkasakit.
Hanggang sa huling hininga niya, inuungol niya sa panaginip. Dapat kasama kayo noon pa. May mga kapitbahay na tumangging umalis ng Provident. Sila ang nagsasabing hanggang ngayon, may mga nakikitang nilalang sa kalsada tuwing dapit hapon. Mga batang naglalaro, mga magulang na naglalakad, at mga aninong nakatayo lang sa tabi ng mga pader. Parang hindi nila alam na wala na sila. Kaya ngayon, isinulat ko to. Hindi para maglabas ng sama ng loob, kundi para magbigay ng babala. Ang Provident sa Marikina, hindi lang binaha. Isa itong libingan ng daang-daang kaluluwa. At sa bawat pag-ulan, bumabalik sila. Hindi dahil gusto nilang manakit, kundi dahil naghahanap sila ng awa at hustisya. Pero ang matandang iyon, iba siya. Hindi siya kasama sa mga biktima. Siya ay parang bantay, o pwede nating sabihin taga-sundo. At ngayong bumubuhos na naman ang ulan, naririnig ko sila Miss 11. Mga bata, mga kapitbahay, yung mga sigaw nila mula sa tubig. Nasa labas sila ng aking bintana. Kumakatok at bumubulong. Dapat kasama kayo noon pa. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na paranormal expert? Sila raw ang mga taong may kakayahang makakita, makarinig, at makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sila ang kinukonsulta kapag may bahay na pinaniniwalaang may multo, kapag may presensya na hindi maipaliwanag, o kapag may espiritong ayaw tumigil sa pagdalaw. May dala silang mga kagamitan, camera, recorder, at kung ano-ano pang aparatos para patunayan na totoo ang kababalaghan. Pero sa likod ng kanilang mga salita at kasuotan, hindi lahat ay tunay. May mga nagsasabing may iilang gumagawa lamang ng palabas. Mga peking paranormal expert na handang mag-imbento ng kwento para lang pagkakitaan ang takot ng iba. Ang mas nakakatakot, paano kung isa sa kanila ang makasalamuha mo? At sa halip na sagipin ka mula sa mga multo, ay siya mismo ang magdala sa iyo sa mas malalim na dilim. Magandang gabi, Miss 11. Huwag niyo na lang banggitin ang pangalan ko. Siguro may ilan sa mga nakikinig ngayon ang nakakakilala sa akin. Ako yung tipong tinatawag kapag may mumuraw sa bahay o may kakaibang ingay na naririnig sa gabi. Oo, kilala ako noon bilang isang paranormal expert. Pero ngayong gabi, aamin na ako sa katotohanan. Hindi talaga ako eksperto. Isa lang akong manloloko. At baka iniisip nyo ngayon, ano naman kung nanloko ka dati? Pero ang hindi alam ng iba, ang tagal ko nang pinagbabayaran yung ginawa ko. Kasi ngayon, ako na yung mismong nilalapitan at sinusundan ng mga kaluluwa. At sa totoo lang, hindi na ako makawala. Ganito nagsimula yan. Taong 2012, tambay lang ko noon sa Dumaguete. Walang stable na trabaho. Wala ring direksyon sa buhay.
Ang tatay ko, mangingisda, at ang nanay ko, tindera ng asin sa palengke. Mahilig lang akong manood ng mga video sa YouTube tungkol sa multo, exorcism, at kung ano-anong paranormal shows. Sa hirap ng buhay namin noon, naghahanap ako ng paraan kung paano magkakapera. Hanggang sa naisip ko, bakit di ko sila gayahin? Yung mga napapanood ko sa mga paranormal videos. Kung kaya nilang kumita sa ganun, kaya ko rin. Nagsimula ako sa maliliit na kwento-kwento. Kapag may kapitbahay na nagsasabing may naririnig silang kalabog, pupunta ako dala-dala yung flashlight ko at radyo na luma. Papakinggan ko yung static at sasabihin ko, "Narinig mo yun? Boses ng kaluluwa yan." Siyempre, wala naman talagang naririnig. Ako mismo ang nagdadagdag ng sound o kaya nag-a-acting para maniwala sila. Hanggang sa nakasanayan ko na. Naging sobrang dali ko lang silang paniwalain. At hindi ko makakaila, malaki ang kinikita ko. May mga pamilya na nagbibigay ng 5,000, 10,000, minsan pa nga may umabot ng 30,000. Basta mapaniwala ko sila na may ritual na kailangang gawin. Ang dami kong napaniwala. Mga pamilya na natatakot kasi may kumakalabog sa bubong nila. Mga nanay na nag-aalala kasi may anak silang nakakarinig ng iyak sa gabi. Mga tatay na desperado kasi pakiramdam nila may sumusunod sa kanila sa trabaho tuwing aalis sila sa bahay. At alam niyo ba kung ano ang ginagamit kong tactics? Laging may bata. Laging may batang multo. Kasi yon ang madaling paniwalaan. Pag sinabi mong may bata na ganito at ganyan, madaling umabot sa puso ng tao. At ewan ko ba kung bakit. Pero halos lahat ng nilapitan ko, yon ang binabanggit ko. May batang naligaw, may batang nalunod, may batang natrap sa bahay nila. Yon at yon ang kwento ko. Pero dumating yung araw na bumaligtad ang lahat. May tumawag sa akin isang gabi. Sabi nila may bago silang bahay sa may tabing dagat ng Sibulan. Medyo luma raw yung bahay at may mga nangyayaring hindi nila maipaliwanag. Pagdating ko doon, normal na bahay lang. Medyo luma nga. Medyo amoy alat kasi malapit sa dagat. Nagsimula na akong mag-acting. Inilabas ko yung radyo at sinabi ko may batang babae raw na nalunod at ngayon ay nandoon sa bahay. Habang nasa isip ko, madaling pera na naman to. Habang nagkukunwari akong nakikipag-usap sa radyo, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Yung static na madalas kong ginagamit para manakot, may sumingit na boses. At hindi ako yun. Mahina lang nung una. Parang batang humihikbi. Tapos lumakas ng lumakas. Hanggang marinig na rin ng mga may-ari ng bahay. Lumingon sila sa akin. Takot na takot. At ako naman, wala akong masabi. Hindi ko mapaliwanag kung saan nanggaling yung boses ng bata. Medyo kinakabahan ako pero hindi ko pinahalata sa kanila. Sinakyan ko na lang ang takot at bilib nila sa akin.
Marami pa akong naging racket. Meron pa nga akong mga naging guesting sa telebisyon. Sa paglipas ng panahon, umangat ang pamumuhay namin. Kasama ng mga magulang ko at mga kapatid, ay namuhay kami ng mas maayos ng malayo kumpara sa dati. Onti-onti na din akong nakilala sa Pilipinas. Sigurado ako na merong kahit isa sa mga listeners mo, Miss 11, ang napanood na ako sa TV. Habang umaangat ang estado namin sa buhay, doon na nagsimula yung mga gabi na hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, naririnig ko yung iyak ng bata. Minsan parang may kumakalabit sa paa ko habang natutulog. Minsan naman, pag naglalakad ako sa kalsada, bigla na lang may boses ng bata na humuhuni ng kanta. At isang gabi, habang nagsiset up ako ng gamit ko para sa panibagong client, may nakita ako. Sa gilid ng mata ko, may nakatayo. Bata. Basa ang buhok, puti ka ng damit, at nakatitig lang sa akin. Paglingon ko, wala na siya. Pero naiwan ang sahig na basa. Parang may tumutulong tubig. Ang pinakamatindi, isang gabi sa mismong bahay ko, bigla na lang bumukas yung TV ng mag-isa. Static. Yung radyo kong ginagamit sa panloloko noon, biglang nag-on at umandar ng hindi nakasaksak. At mula sa radyo, malinaw kong narinig, "Magaling kang magpanggap, kuya." Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Wala akong mapagkwentuhan noon. Kasi nga wala namang may alam na kasinungalingan lahat ng mga sinasabi ko sa kanila. Pero hindi doon natapos. Sa salamin ng kwarto ko, may dumaan. Bata ulit. Tumigil siya. Tumingin diretso sa akin. At bigla na lang sumigaw ng napakalakas. Biglang nabalot ng usok at hamog ang kwarto ko. Doon ko napagtanto, lahat ng mga kwento ng batang multo na gawa-gawa ko, parang nagsama-sama at bumalik sa akin. Sinubukan kong alamin kung bakit sila nagpaparamdam at nagpapakita. Kung ano ba ang kailangan nila. Wala pa din akong nakukuhang sagot. Pero sa palagay ko ay ako naman ang pinaglalaroan nila ngayon. Katulad ng ginagawa ko noon sa mga kliyente ko. Simula noon, hindi na ako tumanggap ng kliyente. Tinapong ko na lahat ng gamit ko. Yung radyo, yung luma kong kamera, pati mga dasal-dasalan na props ko lang naman dati. Pero kahit wala na yun, hindi pa rin sila umalis. Minsan, habang nagsusulat ako ng sulat na tulad nito, may nararamdaman akong yakap na nanggagaling sa likod ko. Minsan, biglang may mabibigat na hininga sa tenga ko. At sa panaginip ko, palagi kong nakikita ang mga batang nalunod, natrap, at naiwan. Lahat sila nakatingin sa akin, galit na galit. Kaya ito ang dahilan kung bakit ako nagsusulat ngayon. Hindi para kaawaan niyo ako, hindi rin para magmukha akong biktima. Gusto ko lang magbigay ng babala. Minsan, mas nakakatakot pa ang tao kesa sa multo. Oo,
niloko ko sila noon. Pero wag na wag niyong iisipin na dahil peke ang mga paranormal expert na gaya ko, peke na rin ang mga multo. Dahil ako mismo, naunang manloko, ngayon ang pinahihirapan ng mga multo. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano makakawala. Ako ang dating paranormal expert. At ito ang tunay na kwento ko. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si June, 37 years old, taga Caloocan. 14 na taon na ako nagmamaneho ng taxi. Dito na ako halos tumanda sa kalsada. Mula madaling araw hanggang hating gabi, araw-araw. May asawa ako at 2 anak. Ang totoo niyan, kaya ako kumakayod ng husto ay para sa kanila. Sabi nga nila, hindi raw yayaman sa pagiging taxi driver. Pero sapat na basta't maipambili ng bigas at gatas. Sanay na ako sa init, sa traffic, sa gutom. Pati sa mga pasaherong mahirap kausap. Ganun talaga, trabaho lang. Ang taxi, parang pangalawa ko ng bahay. Doon ako kumakain, natutulog, kapag wala pang mga sakay. At doon na rin ako nagdadasal kapag sobrang pagod na ako. Pero kahit matagal na ako sa kalsada, may mga bagay pa rin na hindi kayang ipaliwanag ng kahit gaano katagal na karanasan. At isa doon, yun ang gusto kong ikwento sa inyo ngayong gabi. Gabi na noon, bandang 10:00 ng gabi. Medyo maluwag ang kalsada kasi tapos na yung rush hour. Galing ako sa Mandaluyong, kakababa lang ng estudyante galing review center. Plano ko na sanang umuwi, pero naisip ko, sige, isa pang pasada. Pangdagdag gatas din ang anak ko. Ganun naman kami mga driver eh. Kapag may oras pa, sinasagad hanggang sa kaya. Habang bumabaybay ako ng EDSA, may napansin akong babae na nakatayo sa may gilid ng isang maliit na kalye. Nakaputing blouse, maong, may dalang sling bag. Hindi siya mukhang palaboy, mukhang desente naman. Kaya nung pumara siya, agad ko siyang pinasakay. Kuya, sabi niya, mahina ang boses. Pwede po ba dyan tayo dumaan? Shortcut kasi papunta sa bahay namin. Tinuro niya yung makipot na kalye. Sanay na ako sa mga pasaherong nagre-rekomenda ng shortcut. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko pa nga, sige ma'am, mas mabilis kung alam niya yung daan. Pagpasok namin sa kalye, una kong napansin, sobrang tahimik. Walang mga tindahan, walang tricycle, walang dumadaan. Puro bakod, puro madidilim na bahay. May mga ilaw na poste pero mahina. Yung tipong nangingitim na ang takip at kumikislap-kislap. Parang hindi inaasikaso. Habang umaandar ako, parang bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa katahimikan o may kakaiba talaga. Nagpatuloy lang ako. Tapos tahimik din yung babae sa likod. Parang nakatingin lang sa bintana. Mga 5 minuto na ako nagmamaneho. Pero parang walang katapusan yung kalyeng yun. Napansin ko may bahay sa kaliwa, may asong nakaupo sa may gate, sa kanan may karito na walang laman, at may poste na kumikislap-kislap ang ilaw.
Nung una hindi ko pinansin, pero nung mga ilang minuto pa, napansin ko ulit yung eksena. Parehong pareho. Nandot ulit yung bahay, yung aso, yung poste, pati yung kariton. Parang umulit lang. Pumunot ang noo ko, sabi ko, siguro magkakapareho lang ng itsura ng mga bahay dito. Pero nang ikatlong ulit, doon na ako kinabahan. Hindi na to normal. Hindi pwedeng magkaka-copy-paste na bahay at aso. Tumingin ako sa salamin para tanungin yung babae. Ma'am, sigurado po ba kayo dito ang daan? Paglingon ko sa likod, wala na siya. Namilog ang mga mata ko. Hindi ko naramdaman na bumukas yung pinto. Wala akong narinig, pero sigurado ako wala na siya sa likod. Bigla akong pinagpawisan ng malamig. Yung tipong dumidikit na sa likod ng leeg ko ang pawis kahit malamig ang aircon. Pinilit kong wag magpanik. Sabi ko sa sarili ko, baka nakatulog lang ako saglit at nag-halusinate ako. Pero paano? Igising na gising ako. Pinaharurot ko ang taxi, umaasang lalabas na ako sakaling yun. Pero kahit anong liko ko, kaliwa, kanan, diretso, paulit-ulit lang ang nadadaanan ko. Parehong bahay, parehong aso, parehong poste. Doon ko naisip, baka nga totoo ang sinasabi nilang nililigaw ng engkanto. Pilit kong inalala yung sabi ng mga matatanda tungkol sa pagbaliktad ng damit ko kapag pinapaikot-ikot ka daw ng engkanto. Kaso, paano ko gagawin yun nagmamaneho ako? Ititigil ko ba ang sasakyan? Paano kung may biglang pumasok kapag tumigil ako? Gulong-gulo ang isip ko ng mga oras na yon. Pero mas nangingibabaw ang takot ko sa kababalaghan na nangyayari nung panahon na yon. Habang mabilis ako nagmamaneho, bigla akong narinig ang mahina pero malinaw na boses mula sa likod. Kuya, huwag kang hihinto. Nagulat ako. Naisip ko agad. Hala, bakit alam niya na iniisip ko na tumabi sa gilid ng kalsada? Nababasa niya ba ang isip ko? Tsaka, paano siya nakapasok ulit? Kanina wala siya dyan. Napatingin ako sa rearview mirror. Doon ko siya nakita. Yung babaeng pinasakay ko. Nakaupo ulit sa likod. Pero hindi na siya mukhang normal. Ang putla ng balat niya halos kulay abo. Namumunga yung mga mata na parang walang buhay. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya gumagalaw. Pero ramdam na ramdam ko yung tingin niya. Parang tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Aaminin ko po na halos maihipo ako sa pantalon ko nung makita ko siya. Di ko sigurado kung ano ba siya. Tao, multo, o engkanto. Tsaka, bakit niya ginagawa sa akin ito? Wala naman akong ginawang masama sa kanya, ni hindi ko nga siya kilala. Naisip ko pa, baka kainin niya ako. Nakakatawa ng konti kapag inaalala ko yung pakiramdam ko nung panahon na naghahanap ako ng pwedeng ipangdepensa sa sarili ko. Tapos ang meron lang sa tabi ko ay bote ng tubig na kalahati ang laman, skyflakes na may bawas, at isang takip ng panda ballpen. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong huminto, gusto kong bumaba. Pero naaalala ko yung boses niya. Huwag kang hihinto. Kaya pinilit kong magdasal habang nagmamaneho. Ama namin, sumasalangit ka. Paulit-ulit
Halos nanginginig na yung labi ko. Pakiramdam ko ang haba-haba ng oras. Para akong nakakulong sa isang kalye na walang katapusan. Di ko na nga maalala kung ilang beses na ako nagpaikot-ikot sa kalyeng yun. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Huminga ako ng malalim, tapos kinausap ko yung pasahero ko. Habang nanginginig ang boses ko, nagsalita ako. Ma'am, gusto ko lang pong umuwi, ma'am. Sinilip ko siya ulit sa rearview mirror. Andun pa din naman siya. Pero ngayon nakatungo na siya. Habang nakalaylay ang mahaba at maitim niyang buhok. Mabilis kong sinabi na may pamilya ako na naghihintay sa akin. At sabay nun, pagtulo ng luha ko nang di sinasadya. May narinig akong mahinang pagtawa na alam ko ay galing sa pasahero ko. Tapos napalitan ito ng mahinang pag-iyak. Hanggang sa bigla na lang, parang isang kisap mata, nasa ibang kalsada na ako. Maliwanag na. May mga tricycle, may mga sari-sari store, may mga batang naglalaro sa gilid kahit 10 oras na ng gabi. Huminto agad ako sa gilid. Bumaba ako ng taxi at halos manghina yung tuhod ko. Nanginginig yung mga kamay ko. Parang hindi ko na kayang humawak ng manibela. Pagbalik ng tingin ko sa loob ng taxi, wala na yung babae. Pero may naiwan sa upuan niya. Isang maliit na bulaklak, yung tipong galing sementeryo. Iniwan ko muna ang taxi ko sa gilid ng kalsada nung gabing iyon. Basta ko na lang kinuha ang wallet ko at nilakang mga pinto at umalis. Kinabukasan, ikinwento ko sa mga kapwa ko driver. Nagkatinginan sila. Tapos sabi ng isa, "June, wag na wag kang dadaan dyan kapag gabi." Matagal nang sinasabi ng mga driver, nililigaw ka talaga ng mga engkanto dyan. Yung iba, inabot ng oras bago nakalabas. Ang kwento nila, meron daw dyang engkanto na nagpapalit-palit ng itsura. Minsan babae, lalaki, bata o kaya matanda. Pero ganon at ganon din ang nangyayari. Sasakay sila. Tapos magpapaikot-ikot ka lang sa iisang kalye. Doon ako lalong nanginig. Kasi ibig sabihin hindi ako nag-iisa. Marami nang nadali ang kalyeng yun. Kaya simula noon, kahit anong mangyari, hindi ko na muling pinasok yung kalye. At ngayon tuwing may pasahero akong nagyayayang dumaan doon, marahan akong tumatanggi. Sinasabi ko lang, "Ma'am, sir, mas mabilis po dito sa kabila." Pero sa totoo lang, hindi ko ginagawa yon dahil sa traffic. Ginagawa ko yon dahil ayokong bumalik sa bangungot ng kalyeng walang wakas. Baka mamaya, di na nga ako makalabas ulit. Yun lang po, Miss Eleven. Ako po si June, taxi driver, at ito ang kwento ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi nila, pangit is the new pogi. At minsan, parang may katotohanan nga. Kasi kahit hindi ka kagupuhan, may mga lalaking talagang lapitin ng mga babae. Yung tipong kahit simpleng ngiti, may nahuhulog na agad. Sa gabing ito, may ikukwento akong karanasan tungkol sa isang lalaking malakas sa mga babae. Akala niya, biro lang ang lahat. Pero kalaunan,
may kapalit pala ang bawat panloloko. Ito ang ating letter sender na si Jasper. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Jasper. At ngayong gabi, ikukwento ko ang nangyari sa pinsan kong si Dennis. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa. Pero sana, magsilbi itong babala. Kasi hindi lahat ng kasalanan napapatawad ng isang sorry. Lumaki kami sa iisang barangay sa Cebu. Ako yung tahimik, siya yung maingay. Ako simpleng buhay lang, siya laging bida. Hindi siya gwapo pero may charm. Kaya niyang magpaikot ng babae kasi magaling mambola. At sa totoo lang, halos lahat ng babae sa lugar namin dumaan na sa kanya. Naalala ko, sabi niya nung nagiinuman kami, "Tol, ano bang mali kung marami akong babae? Buhay ko to. Kung may masasaktan, problema na nila yun." At doon ko na-realize, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung may masasaktan siya o may matapakan na iba. Si Joy, muntik nang kitilin ang sariling buhay. Nabalitaan ko na lang na nakita siya ng kapatid niya sa loob ng banyo. Hawak ang labaha, duguan ang braso. Buti na lang nadala agad sa ospital. Sabi nila, bago siya mawalan ng malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Dennis. Parang iyon ang huling alaala na ayaw niyang bitawan. Si Maricar naman, minsan madaling araw, napadaan ako sa tapat ng bahay nila. At sa dilim, nakita ko siyang nakatayo lang sa labas. Walang tsinelas, basa ang buhok, parang bagong ligo. Umiiyak siya habang nakitangin lang sa bintana. Para bang may hinihintay. Nang tawagin ko, hindi siya sumagot. Parang wala sa sarili. Parang naiwan ang kaluluwa niya sa kung saan. Si Ana, siya yung pinakamalalim magmahal. Iniwan ang pamilya sa Maynila. Nagpunta pa sa probinsya para lang kay Dennis. Tiniis ang lahat. Akala niya siya na yung babaeng pipiliin. Pero bandang huli, iniwan din siya. Ang sabi lang ni Dennis, "Hindi ikaw ang para sa akin." Nawala si Ana, parang bula. Ang huling balita, bumalik siya sa Maynila. Pero araw-araw daw umiiyak at hindi na nakamove on. At bawat babae, may naiwan kay Dennis. Hindi sugat sa katawan, kundi sugat na hindi nakikita. Parang mga multong dumikit sa kanya. Hindi man literal, pero ramdam mo. May mga gabing tahimik, tapos biglang may maririnig akong tawag. Mahina, pabulong. Tinatawag yung pangalan ni Dennis. Sa una, akala ko guni-guni lang. Pero habang tumatagal, parang dumadami yung boses. Hindi lang iisang babae. Hindi lang isang pangalan. Parang chorus na ng mga boses. At kahit ako, na pinsan lang, nadadamay sa bigat ng presensya nila. Isang araw, dumating si Rowena. Tahimik, mahinhin, tipikal na dalagang galing sa konserbatibong pamilya. Hindi siya gaya ng mga babae na dati nang niloko ni Dennis. May aura siyang parang inosente, pero may tindig na hindi basta-basta. Kung makatingin siya, parang hindi lang sa mukha mo nakatuon, kundi sa mislong loob ng pagkatao mo.
Siyempre, hindi pinakawala ni Dennis ang pagkakataon. Nilapitan niya si Rowena sa kanto. Inihatid-hatid, tinext-text ng matatamis na salita. At gaya ng dati, nakuha niya rin ang loob ng babae. Si Rowena, kahit parang mahiyain, unti-unti ring nahulog. Pero sa totoo lang, may kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil iba si Rowena o dahil iba ang presensya ng pamilya niya. Isang gabi, habang nakatambay kami sa labas, bigla na lang dumating si Mang Oscar, ang tatay ni Rowena. Hindi siya kagaya ng ibang tatay na nakakasalubong mo sa kalsada. Tahimik, mabigat ang lakad. Parang bawat yapak niya may bigat na bumabalot sa hangin. May dala siyang maliit na supot na may lamang mga tuyong dahon at ugat. Mga gamit daw niya sa pag-aalbularyo. Pero sa barangay namin, hindi lang basta albularyo ang tingin sa kanya. Sabi ng mga matatanda, marunong yan sa kulam. Kaya pag dumadaan siya, kahit matatapang na tambay, biglang dumidistansya. Tumigil siya sa harap ni Dennis at sa malamig na boses sinabi niya, "Huwag mong gagalawin ang anak ko. Ito lang ang una at huling babala mo." Tahimik ang paligid. Pati mga aso sa kanto parang natahimik. Ako mismo kinabahan. Pero si Dennis, umisilang. Yung tipikal niyang ngisi na parang wala siyang pakialam. "Tay, relax ka lang." Kitang-kita ko ang pagkislap ng mata ni Mang Oscar. Hindi ito galit na normal lang, kundi galit na parang may kasamang banta. Humigpit ang hawak niya sa supot ng mga dahon at dahan-dahan siyang lumapit ng isang hakbang pa kay Dennis. Hindi siya sumigaw, hindi na siya nagalit. Pero yung mga salitang binitawan niya, dumiretso sa buto namin. Ang babae, hindi laruan. Bawat luha, may kabayaran. Tandaan mo to, Dennis. Kapag ikaw ang dahilan ng kalungkutan ng anak ko, babalik sa iyo lahat, higit pa sa kaya mong tiisin. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang umalis. Pero habang lumalayo siya, parang may naiwan sa hangin. Amoy ng sinunog na dahon at pakiramdam ng paghigpit ng hangin sa dibdib ko. Si Dennis tumawa pa. Ewan ko sa matandang yun, ang OA. Pero sa loob-loob ko, alam kong doon na nagsimula ang lahat. Isang linggo lang ang lumipas matapos ang babala ni Mang Oscar. At doon ko unang napansin ang pagbabago kay Dennis. Nung una, akala ko stress lang. Pero habang tumatagal, parang may kung ano na nagpapahirap sa kanya. Una, hindi siya makatulog. Dati siya yung tipong kahit saan makakatulog. Kahit nakaupo sa tricycle. Kahit sa bangketa pagkatapos ng inuman. Pero ngayon, tuwing madaling araw, maririnig mo siyang gumagala sa loob ng bahay nila. Naglalakad-lakad parang may hinahanap. At minsan maririnig mong bigla siyang sisigaw. Sisigaw ng lumabas ka dyan. Pag sumilip ka sa bintana, makikita mo siyang pawis na pawis. Gising na gising. Minsan nakatitig sa isang sulok na wala namang tao.
Pangalawa, laging pawis ang katawan niya kahit malamig naman ang gabi. Kahit tutok mo ang electric fan o buksan mo ang bintana, kahit wala naman ng araw. Tapos parang may amoy na laging sumusunod sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na naglalakad siya papunta ng kanto, nanginginig, tapos biglang mapapaupo. Hinihingal na parang kinukulang sa hangin. Pangatlo, namayat siya ng sobra. Hindi ito yung tipong akala mo nag-diet. Kahit malakas siyang kumain, parang walang pumapasok sa katawan niya. Yung dati niyang mga bisig na sanay magyabang ng tato, naging payat na parang butot balat. Kahit nga yung mga damit niya halos malaglag sa katawan. At masama pa, onti-onting naglalagas ang buhok niya. Isang umaga nakita ko siyang nakaupo sa upuan. May hawak na bungkus ng buhok na parang galing lang sa suklay. Nang makita niya ako, ngumisi siya. Pero kita ko yung takot sa mga mata niya. Pang-apat, nagsimulang lumabas sa mga sugat na walang dahilan. Minsan sa braso, minsan meron sa hita, minsan naman sa likod. At hindi lang basta gasgas kundi parang paso, parang kagat na hindi mo maintindihan. May isa pang gabi na nakita ko. May sugat siya sa dibdib na parang hugis ng kamay. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi yung sugat, hindi yung payat niyang katawan, kundi yung amoy na bumabalot sa bahay nila. Sa tuwing papasok ako sa bahay nila Dennis, ramdam ko agad yung kakaibang atmosphere. Hindi ito amoy pagkain, hindi amoy pawis, kundi amoy ng kandila na parang ginagamit sa lamay. Oo, dun ko lang siya naaamoy. Yung kandila sa lamay. Minsan humahalo pa yung amoy sa nasusunog na buhok. At alam mo yung pakiramdam na parang may dumidikit sa ilong mo, na kahit lumabas ka na, dala mo pa rin. Ganon ang amoy ng bahay nila. At kapag tinatanong mo si Dennis tungkol dun, bigla siyang tatahimik. Yung tipong wala ng kayabang-yabang, parang batang natatakot sa dilim. Minsan mahina niyang sasabihin, "Hindi ka maniniwala pero andito sila. Andito sila sa paligid ko." At doon ko naisip, baka nagsisimula na yung idea ko dati na sinumpa siya ni Mang Oscar. Namatay yung aso nila, dilatang mata, parang may nakita. Sunod na linggo, yung mga manok naman nila. Pati mga daga, biglang naglabasan sa paligid, parang may tinatakasan. Sabi ng kapitbahay, "Kinulam na yang si Dennis. Tignan nyo, pati mga hayop umiiwas." Dito na nagsimula ang mga nakakatakot na eksena. Sabi niya may mga babaeng gumagapang daw sa kisame. Tuwing nakapikit siya, may mga kamay na humihila sa paa niya. At lagi niyang naririnig ang mga pangalan ng ex niya. Isa-isa tinatawag siya. Meron pa ngang isang gabi nakita ko siya sa sala. Nakatitig sa salamin, sumisigaw. Sumisigaw siya ng, "Nakikita ko kayo." Ako? Wala naman akong nakita. Pero ramdam ko yung lamig sa buong bahay. Nakakakilabot. Dinala namin siya sa isang albularyo. May bitbit na kandila, langis at mga dasal. Paglapag ng kandila sa ibabaw ng tubig, imbis na hugis tao o hayop, nakita naming parang mga muka ng babae ang lumutang.
Nakangiti pero umiiyak. Yung iba naman mukhang galit. Nanginginig yung albularyo. Sabi niya, hindi ko kaya. Mas malakas ang nagpadala ng sumpa. Kung magtatangka akong makialam, pati ako madadamay. At iniwan niya kaming bigla. Doon ko na na-realize, wala nang tutulong sa pinsan ko, Miss Eleven. Isang araw, muling bumalik si Mang Oscar. Tahimik lang. Walang kaluskos ng tsinelas, walang paunang abiso. Parang bigla na lang siyang sumulpot sa pintuan ng bahay namin. Si Mang Oscar, nakabarong na kupas. May bitbit na lumang supot na abaka. Hindi naman siya nakangiti. Nakatitig lang. Hindi rin nagagalit. Pero yung mga mata niya, parang hukay na walang laman. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang maliit na tela. Kulay itim. Parang galing sa baul na hindi nabuksan ng ilang taon. At doon, nakita ko ang laman. Mga buhok ng babae. Nakatali ng pulang sinulid. Isang pirasong kuko. At isang punit na damit na pamilyar sa akin. Sa pagkakaalala ko, damit yun ni Rowena. Nanlamig ako. At bago pa ako makapagtanong, tumingin si Mang Oscar diretso sa akin. Hindi kay Dennis. Sa akin. At doon niya sinabi ang matagal niyang tinatago. Hindi mo ba alam? Ang anak ko, muntik nang hindi makabangon dahil sa pinsan mo. Niloko niya si Rowena. Pinangakuan, ginamit, tapos iniwang buntis. Binuntis na nga, tapos pinilit pang magpalaglag. Gulat na gulat ako. Halos tumigil ata ang hininga ko ng 1 minuto. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung galit ni Mang Oscar o yung katotohanang ginawa ni Dennis ang hindi ko akalaing kaya niyang gawin. Nagpatuloy siya. Mas malamig ang boses kesa kanina. Kaya siya muntik nang magpakamatay. At kaya ko sinumpay ang pinsan mo. Hindi naman dahil sa babaero siya, kundi dahil wala siyang konsensya. Ang kasalanan niya ay hindi lang sa anak ko, kundi sa lahat ng babaeng iniwan niya. Parang tinutusok ang dibdib ko ng mga salitang sinasabi ni Mang Oscar. Nang lingunin ko si Dennis, nakahandusay siya sa kama. Pawis na pawis, nanginginig. Parang pinipiga ang lalamunan niya ng mga kamay na hindi naman namin nakikita. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ng tatay ni Rowena, tumalikod siya at lumakad palabas. Hindi man lang ito lumingon. Pero hindi rin ako nagkalakas ng loob na pigilan siya. Ang pinaka nakakatindig balahibo, habang papalayo siya, may naririnig akong mahina pero malinaw na halakhak ng babae. Parang galing sa mismong bungkos ng buhok na iniwan niya sa mesa. Isang madaling araw, nagising ako sa sigaw ni Dennis. Nakita ko siya sa sahig, gumagapang ng paatras, parang may hinahabol na hindi ko nakikita. Tapos isa-isa niyang tinatawag ang mga babae niya. Si Joy, Maricar, Ana, at si Rowena. Humihingi siya ng tawad. Habang tinatawag niya, parang may mga kamay na dumadaklot sa katawan niya. Nakikita kong bumabakat sa balat niya ang marka ng mga kuko. Hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak. Nanlilisik ang mga mata. Nakanganga.
Parang may humihigop sa kaluluwa niya. Sabi ng doktor, cardiac arrest. Pero ako, alam kong hindi yon simpleng sakit. Kinain siya ng lahat ng kasalanang iniwan niya. At siningil siya ng isang ama na marunong sa hiwaga. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Miss Eleven. Ako po si Jasper. At ito ang kwento ng pinsan kong si Dennis. When pangit is the new pogi. Magandang araw, mambabarang and friends. Sa mga lumang simbahan, may mga pader na tila nakakaalala ng dugo, luha, at panalangin. At minsan, ang mga alaala ng nakaraan, bumabalik para magparamdam. Ito ang kwento ng isang lalaki na lumaki sa tabi ng isang simbahan at ang pagdalaw ng anino ng kanyang kabataan. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si Jerome, 42 taong gulang. Dito na ako lumaki at tumanda, sa paligid mismo ng Paco Church. Dito naglaro ang kabataan ko. Dito rin ako nagkapamilya. Kaya masasabi ko na halos kalahati ng buhay ko nakatali na sa lugar na ito. At gusto kong ibahagi ang isang experience na hindi ko na makakalimutan. Isang kwento na nagsimula nung ako'y bata pa. Ikinwento ng lola ko, pero bumalik sa akin nung ako'y matanda na. Si lola, konserbatibo, relihiyosa, yung tipong kahit mainit ang tanghali, magro-rosaryo siya sa harap ng altar. Nung minsan, habang naglalaro ako sa sala, nang marinig niyang niyayaya ako ng ibang bata na maglaro sa labas kahit maghahating gabi na. Tinawag ako ng lola para sabihin na wag akong maglalaro sa simbahan kapag malapit ng maghating gabi. Kasi daw may nagbabantay doon. Siyempre, na-curious ako. Tinanong ko siya kung sino. Doon niya ikinuwento ang tungkol sa isang paring pinugutan ng ulo noong panahon ng mga Hapon. Sabi niya nung gera, maraming taga Maynila ang tumakbo at nagtago sa Paco Church. Yung pari raw, mabait, hindi iniwan ng mga tao. Nang dumating ang mga sundalong Hapon, ihinarang niya mismo ang katawan niya para protektahan ang mga nagtatago. Pero nahuli siya. At sa galit ng mga sundalo, pinugutan siya ng ulo. Habang kinukwento yon ni Lola, ramdam kong seryoso siya. Hindi ito kathang-isip para sa kanya. May sinabi pa siya na hindi ko nakalimutan. Kung minsan daw, nagpapakita ang pari. Hindi para manakot, kundi dahil hindi siya matahimik. Isa siyang bantay na hindi nakatawid. Mga 7 taon ako noon. Isang gabi, kasama ko ang mga pinsan ko. Magtatakbuhan kami sa tabi ng bakod ng simbahan. Madilim na, pero syempre, kasi bata kami, wala kaming takot. Habang naglalaro kami ng habulan, napalingon ako sa may gate ng simbahan. May napansin akong anino sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang lalaking nakasutana, nakaputing mahaba. Nakayuko siya. Hawak ang isang mahabang rosaryo.
Tahimik lang siyang naglalakad papasok. Ang kakaiba, wala akong narinig na yabag kahit pa bato ang sahig ng simbahan. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin at doon ko napansin, wala siyang ulo. Parang nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Yung pinsan kong si Archie, hinila ang kamay ko para ituloy na namin ang laro namin. Paglingon ko ulit, wala na yung pari. Ang naiwan lang ay malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. At yung pakiramdam na may nakatingin mula sa pintuan ng simbahan kahit wala ka namang makita doon. Hindi ko na ikinuwento kahit kanino. Baka isipin nilang guni-guni ko lang. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na totoo ang nakita ko. Paglipas ng panahon, syempre lumaki na ako. Nag-aral, nagtrabaho. Habang tumatanda, nakalimutan ko rin ang tungkol sa pari. Inisip ko baka bata lang ako noon at masyadong malikot ang imahinasyon. Ang Paco Church para sa akin, naging normal na lang. Dito nagkakasala ng mga kapitbahay, dito may binyag ang mga kamag-anak, dito rin nagsisimba ang pamilya tuwing linggo. Para bang naging ordinaryo na lang ang presensya niya sa paligid sa mga panahon na pumupunta ako doon. Hanggang sa isang gabi, nitong nakaraang taon, galing ako sa trabaho. Mga 11:00 ng gabi, nadaan ulit ako sa simbahan. Tahimik ang paligid. Wala nang tao. Pati mga jeep at tricycle, bihira na. Habang naglalakad ako, biglang umihip ang malamig na hangin. May naamoy akong insenso. Malakas parang bagong sindi. Napalingon ako sa simbahan. Kita ko na madilim ang loob. Pero may napansin akong liwanag na nagmumula sa altar. At doon ko siya nakita ulit. Kumulo bigla ang tiyan ko. Nakatayo sa gitna. Nakaputing sutana. Nakatalikod. Mabagal siyang lumingon. Pero katawan lang. Sa kamay niya, hawak-hawak niya ang sarili niyang ulo. Maputla, nakapikit, at may dugong tumutulo sa liig. Nanlaki ang mata ko. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Tapos narinig ko ang boses niya. Hindi galing sa bibig, kundi sa paligid. Parang dala ng hangin, nagtatanong ang boses kung nasaan na daw sila. Yung boses niya parang dasal at iyak na nagsama. Hindi ko na napigilan at kumaripas ako ng takbo. Karipas akong umuwi sa amin at nagtago na lang sa kwarto. Kinagabihan, nakatulog din ako pero mabigat ang pakiramdam. Doon ko naman napaniginipan ang eksaktong kung ano ang nangyari sa kanya noong naunang panahon. Nakita ko ang simbahan nung gera. Mga taong nagtatago sa likod ng altar umiiyak nagdarasal. Narinig ko ang yabag ng mga sundalong Hapon palakas ng palakas. At sa harap ng malaking pintuan ng simbahan, nakatayo yung pari. Hawak ang krus, nagdarasal ng Latin. Hanggang sa dumating ang sundalo, winasak ang mga bintanang salamin para makapasok
at sa kanila tinaas ang espada. Malakas na nagsalita ang pari. Ang sabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok sa tahanan ng ama habang nakabuka ang mga kamay niya, na parang pipigil kung sino man na magtatangkang lumapit. At isang mabilis na hiwa ang tumapos sa kanya. Bumagsak ang ulo niya sa malamig na sahig ng simbahan. Ang mga tao, nakasilip mula sa pinagtataguan nila, halos hindi makahinga sa takot. Habang abala ang mga Hapon sa pari na nakaharang sa dadaanan nila, isang batang 9 taong gulang ang nagtago sa napakaliit na espasyo sa ilalim ng krus ng simbahan. Gising ako ng pawis na pawis at humihingal. Parang ako mismo ang nasa loob ng simbahan. Miss 11, hindi ko alam kung bakit ako pinararamdaman ng paring iyon. Baka dahil ako'y apo na nag-iisang nakaligtas ng gabing iyon. Baka dahil ako mismo'y nakakita sa kanya nung bata pa ako. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa simbahan kapag gabi, ramdam ko lagi yung malamig na hangin. Minsan parang may amoy ng insenso kahit wala namang misa. At minsan pakiramdam ko, may nakatingin mula sa loob. Hindi ko alam kung kailan siya matatahimik. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hanggang ngayon sa Paco Church, may paring pugot ang ulo na nagbabantay sa mga tao. At kung minsan, sa hating gabi, baka siya mismo ang sumalubong sa'yo. Maraming salamat sa oras ng pagbasa ng kwento ko, Miss 11. Ako po si Jerome, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.